Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, mabilis ka bang magalit? At mayroon tayong concept na patience. Patience refers to God and His goodness in withholding deserved punishment from sinners over the period of time. It reflects His long-suffering character. He does not rush to anger but gives space for repentance. God's patience is not weakness or delay, but a purpose display of His mercy toward both elect and His rebellious. His patience magnifies His justice, as no sin goes punished, and His grace so many lead to salvation. During this delay, we should never presume upon God's patience, but respond with repentance, reverence, and gratitude. At makikita po natin ito sa Nahum chapter 1 verse 3. The Lord is slow to anger but greater in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way in the world and the storm, and clouds are dust of His feet. At sa Tagalog naman po, ang Panginoon ay binayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At anumang paraan ay hindi papawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kanyang daan ay ipupo sa bagyo, at ang ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa first teaching, God is patient and slow to anger. So, yung Panginoon po pala, hindi po siya mabilis magalit, bagkos nagkakaroon siya ng pasensya sa lahat ng tao, sa lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, God delays justice to extend His grace. So, yung Panginoon pala, pag late yung justice na ibinibigay niya, syempre, minsan yung mga tao nakakagawa tayo ng kasalanan. And then, yung mga justice na kinukuha natin, or yung nakukuha natin, sobrang, minsan na-delay, dahil nga, binibigyan tayo ng Panginoon ng magandang katuruan na dapat hindi natin sinasayang yung binibigay niya. At ngayon naman, sa third teaching na tayo, we must be quick to repent. So, tayo dapat, mabilis tayong manghingi ng tawad sa Panginoon at pagsisihan lahat ng kasalanan na nagagawa natin. Kasi nga siya yung God na nagawa ng langit at lupa. So, siya rin yung magbibigay ng biyaya at magbibigay ng hatol sa atin. Ngayon naman, sa ating application na tayo, first application, do not presume upon God's patience. So, wag dapat natin sinusubok yung pasensya ng Panginoon sa atin, dahil kapag naubos yung pasensya ng Panginoon sa atin, hindi niya na tayo bibigyan pa ng maraming blessings, or hindi naman sa ganon, pero magiging iba lang yung magiging tungo ng Panginoon sa atin. At ngayon naman, sa second application, be quick to repent, do it now. So, kailangan natin manghingi ng tawad sa Panginoon at pagsisihan lahat ng kasalanan natin, and immediately yan. So, dapat kung makagawa ka ng kasalanan ngayon ka rin manghingi ng tawad sa Diyos, at hindi na sa mga susunod pang linggo. Ngayon naman, sa third application na tayo, be patient just as God is patient. So, maging mapagpasensyoso tayo, kagaya ng pagiging mapagpasensya ng Panginoon sa buhay natin. Sa mga taong nagagawa sa atin ng kasalanan, dapat natin silang patawarin kaagad. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion, why should we quick to repent? So, sa akin, kailangan na natin bilisan yung pagiging, yung pagre-repent natin sa Panginoon, kasi nga parating na siya. So, dapat yung mga bagay is minamadali na natin, lalo na kung yung pagmamadali ng bagay na yun ay patungkol lamang sa ating Panginoon. At ngayon naman, what have you learned from this devotion? So, ang tutunan ko sa devotion na to na kung may magagawa ka mga kasalanan, hindi mo na siya kailangan patagalin pa at hingin ng tawad. Kung nagawa mo man yun, dapat mong hihingi ng tawad eventually. At
Ngayon naman, how can you practically apply our devotion? So, ma-apply ko siya sa aking sarili. Kung sa ganun, hindi na ako makagawa ng kasalanan at hindi na rin masubok yung pasensya ng Panginoon sa buhay ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.